magandang araw po sa inyong lahat na imbag na aldaw, kada kayo aming kakabsat and welcome back to my channel. Ano na ba ang nangyayari dito kay Senator Robin Padilla? Nagpapaawa, nagpapabida, o may epal, o all of the above? Tinamaan na rin yata talagang utak ni Robin Padilla eh. Kung ano-ano na sinasabi, hindi mo na maintindihan kung ano talaga ang gusto. Una, hindi ba nabalitaan po na kinonfirm na ng ICC ang charges against former President Rodrigo Duterte. At siyempre, nung kinumpirma na po yung mga kaso laban kay Digong, na pag-uusapan na din po yung mga co-perpetrators ni Digong. At ayon sa balita, arrest of Duterte co-perpetrators sought. So, meron pong mga naglalakad, and I think sa ICC na mismo, na kailangan hulihin na itong mga co-perpetrators na to dahil sa paniniwala na hindi naman kikilos si Digong mag-isa. Which is totoo naman. Alangan naman nagawa ni Digong lahat ng pagpatay na yon. Eh di ba aminado naman si Digong na siya mismo pumatay, siya nagpapatay, siya nag-utos pumatay, siya ang nagtatag ng Davao Death Squad at mayroon pang mga reward system. Hindi ba? So, imposibleng nag-iisa siya. At ngayon lumabas itong pangalan ng mga co-perpetrators na to, hinihiling po ng mga naging biktima ng EJK na dapat mahuli na itong mga to. So kapag natuloy yan, magtatago na rin kaya si Bongo at yung iba pang mga co-perpetrators? Dahil alam naman po natin hanggang ngayon, hindi na po lumabas si Bato de la Rosa. Except kung may mga importanteng galaw at event ang mga DDS. Siguradong nandun yan. Tulad ng birthday ni Digong na nagpa-selfie pa siya with Philip Salvador. So, may makakasama na kaya si Bato de la Rosa magtago? Pero kapag dumating na ang manghuhuli kay Bato de la Rosa, aba ay nagpabida na si Robin Padilla. Pagbibida ni Robin Padilla, pag si Senator Bato ay hinuli sa loob ng Senate at nandun ako, mamamatay na kaming dalawa doon. Matagal ko nang gustong humanap ng away sa foreigner. Pero kung Pilipino, ayoko. Uy, lalabas na ang pagka-action star ni Robin Padilla dyan sa Senado kapag hinuli daw si Bato de la Rosa sa loob ng Senado. Pero parang natatandaan ko na may nagbitiw ng salita na pag nasa Senado, hindi pwedeng hulihin si Bato de la Rosa. So ano itong pagbibida ni Robin Padilla na pag may humuli daw sa Senado, andun siya. At magkakamatayan na lang daw. Mamatay na daw silang dalawa ni Bato sa loob ng Senado. O hindi ba naman fake news ito? Gusto lang magpabida? Dahil sabi niya, matagal ko nang gustong humanap ng away sa foreigner. Yan po ay hindi mangyayari. Kasi hindi naman po foreigner ang huhuli kay Bato de la Rosa. Mga Pilipino din po ang huhuli sa kanya. So siguradong walang mangyayaring away, walang mangyayaring patayan, walang mamamatay sa loob ng Senado, at walang foreigner na huhuli kay Bato. Dahil unang-una nga, hindi po magaganap ang hulihan sa loob ng Senado. Ang sabi nila, kapag nasa labas, ay hindi na siya masasagot ng Senado. Kaya nga nagtago na si Bato eh. Paano nga naman kung may session? Nandun silang lahat, nandun si Bato. Pagkatapos nun, alangan hindi na umuwi si Bato. Kung nasa pali-paligid lang yung mga huhuli sa kanya. Wala nang pakialam ang mga kapwa niya senador dahil nasa labas na ng Senado. So Robin Padilla, tama na yung pagpababida mo dahil hindi mangyayari yung sinasabi mong huhulihin si Bato sa loob ng Senado. At hindi rin mangyayari na foreigner ang huhuli kay Bato de la Rosa. Ang gawin mo na lang, kapag hinuli si Bato de la Rosa, sumama ka. Ipakita mo yung tapang mo. Hindi ba sinabi mo na nung dati yan? Kapag hinuli si Bato, sasama ka. O ngayon, na medyo lumilinaw na talaga ang posibilidad na maaresto si Bato de la Rosa, kasama na si Bongo at yung iba pa mga co-perpetrators. Tingnan natin ang tapang ni Robin Padilla kung tototohanin niya itong ipagtatanggol niya si Bato at siyempre pati na rin siguro si Bongo. Pero meron siyang ibang post na meron naman siyang gustong ipahiwatig at ang gusto niya yata mag-a-abroad na lang silang pamilya. Dahil sabi po dito sa balita, Senator Robin Padilla said
He is considering leaving the Philippines and stepping away from the country's political system, citing growing frustration with governance. Sa isang interview sa programang Polititalks, sinabi ni Padilla na may plano silang mag-abroad ng kanyang pamilya. Sabi niya, gusto ko na talagang magpunta sa abroad. Magpunta na nga kami ng Netherlands, ng Germany. Sabi niya kasi, he has grown disillusioned with the country's political system. Kung hindi natin mababago ang sistema ng gobyerno sa Pilipinas, i-enjoy ko na lang yung asawa ko, mag-ano na lang ako sa mga anak ko, hindi ako naniniwala sa sistema na ito. I'm sorry, patawarin niyo ako, hindi ko nakikita ang future ng sistema na ito. Plano rin ni Padilla na ibenta yung kanyang Museo de Padilla property para matulungan ang pag-finance ng kanilang pagbiyahe sa abroad. So patawarin daw natin siya dahil hindi niya nakikita ang future ng sistemang ito. Paawa ka pa, Robin Padilla, kunyari ka pa mag-a-abroad ka, samantalang may balak ka naman na mag-vice presidente. Hindi ba nilalabas nila na kung hindi kayo ni Sara Duterte ang magtatandem, kayo ni Baste kung sakaling ma-impeach at maalis sa pwesto si Sara Duterte? At paano natin paniniwalaan na aalis na si Robin Padilla? Ay, oo nga pala, huwag ka mag-alala, Robin. Kung talagang balak mong umalis, susuportahan ka na buong Pilipinas. Lumayas ka na ng Pilipinas, mag-abroad ka na at huwag ka nang bumalik dahil hindi ka kailangan sa Senado, hindi ka kailangan ng gobyernong ito at hindi ka kailangan ng mga Pilipino. Kasi po, meron na namang statement itong si Robin Padilla. Kung sakaling manalo si Sara Duterte at siya ang maging vice-presidente, sabi ni Robin Padilla, halimbawa, si Inday Sara Duterte maging presidente, pagpapatayin ko uli ang mga kriminal para magsama na kami ni Digong doon. Nakita niyo yung utak ni Robin Padilla? Utak kriminal talaga no? Sabi niya kapag nanalo daw si Sara Duterte, ang hihingin daw niya kay Inday Sara kapag naging presidente ay pagpapatayin ko uli ang mga kriminal. So alam niyo na kung anong klaseng administrasyon at gobyerno magkakaroon tayo kapag si Sara Duterte ang manalo. Yari daw ang mga kumukontra kay Sara Duterte. Sabi pa nga ni Baduy noon, di ba? Tapos ang karera ng mga kongresistang mang-i-impeach dito kay Sara. Puro pagbabanta eh. Tingnan ninyo yung mga statement ng mga alipores ni Sara Duterte. Puro pagbabanta. Kesyo mayayari kayo, kesyo tapos yung inyong mga karera, maghiganti daw si Sara Duterte, tapos lahat ng karera ninyo. Tapos ito pa, may magsasalita na, papatayin ko ulit ang mga kriminal kapag naging presidente si Inday Sara. Nako, nakakatakot itong mga tauhan ni Sara Duterte. Puro utak kriminal. Manang-mana nga kayong lahat kay Tatay Digong ninyo. Dahil nagmayabang pa si Robin Padilla. Sabi niya, sa totoo lang, hindi ako gugustuhin ng marami na maging vice president. Mas magiging mahigpit ako sa kriminalidad. Baka mas mahigpit pa kaysa kay Digong. Oh, nagyabang pa. May mas hihigit pa sa pagiging criminal-minded ni Rodrigo Duterte. Sa bagay, ikaw na rin naman nagsabi, kahit nasunugin ka, mag-aamoy Rodrigo Duterte ka pa rin. So, ang inaasahan mo, kung sakaling matigok si Digong, marire-incarnate siya sa katauhan mo? At meron ka pang sinabi, na kapag ibinigay sa'yo, yung hihingiin mong pwesto kay Sara Duterte, mas magiging mahigpit ka kay Digong. In short, bloodier, yung pang salita mo, bloodier, mas madugo, mas doble pa sa EJK. So ngayon pa lang, umaamin na si Robin Padilla na siya ang susunod sa mga yapak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So alam mo, Robin, mas mabuti pa siguro, umalis ka na lang. Dali mo ang pamilya mo, pumunta kayo sa Netherlands o sa Germany, ibenta mo lahat ng ari-arian mo dito dahil wala ka na talagang future na aasahan. Akala mo, matapos mong ilabas yung tunay mong kulay na ikaw ay diehard Duterte, na kahit nasunugin ka, mangangamoy Rodrigo Roa Duterte ka pa rin, talagang hindi ka gugustuhin ng taong bayan na maging vice president. In fact, hindi ka rin gugustuhin ng taong bayan na tumakbo muli bilang senador. So para makaiwas ka sa pagiging totally out na kriminal, umalis ka na lang.
Dahil wala ka na talagang future na haharapin sa Pilipinas kahit na sino pa ang maging presidente. Ay nako, mga DDS talaga. Puro utak kriminal. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.